Ormoc City sa Leyte, isang batang 8 taong gulang ang isa sa mga namatay sa hagupit ng Super Typhoon Yolanda. Napakasakit para sa kanyang mga magulang ang nangyari lalo pat tumutulong sila sa ibang tao nang mamatay sa bagyong kanilang anak. Nakatutok live si Bam Alegre Exclusive. Bam? Maris, hindi rin biro ang pinagdaraan ng pagdurusa ng mga taga-Ormoc, lalo na yung mga nagluluksa para sa kanilang mga mahal sa buhay. Narito ang ulat. Sa mga larawang ito na lang makikita ng mag-asawang Jeannie at Rita Managbanag ang ngiti ng anak nilang si Lorenzo, 8 taong gulang. Ang unang naitalang casualty sa Ormoc City, Leyte matapos manalasa ang Super Typhoon Yolanda. Dahil sa tawag ng tungkulin, wala sina Jeannie at Rita sa mga huling sandali ni Lorenzo. Si Jeannie, membro ng Kabalikat Civicom, samantalang si Rita, principal ng isang paaralan sa Ormoc na nagsilbing evacuation center ng bagyong Yolanda. Ang bahay nilang ilang bagyo na ang napagdaanan at inakalang ligtas para kay Lorenzo, hindi sinanto ng delubyo. Last na mensahe ko sa kanya, in case na tumaas yung tubig, yung nakontak ko din yung pinaka-nearest neighbor namin na in case na magkuan, okay naman siya, lilipat kami doon sa bahay niya. Kasi pag lumipat sa ibang bahay, ang nakatama daw is yung bubong. Malalakas na hangin at hindi baha ang naging salarin. Dahil sa sugat, naubusan ng dugo si Lorenzo, dead on arrival sa ospital. Hindi pa ito agad nalaman ng mag-asawa. Noong kasagsagan kasi ng bagyo, pinamunuan ng school principal na si Rita ang pagpapalika sa paaralan ng daan-daang residente sa Ormoc. Abala naman si Jean sa pagradyo ng mga mensahe sa rescue teams. Siyempre, sorry Lorenzo. Kahit wala kami sa tabi mo, si mama ni daddy siya kasi kuya, si ate. It doesn't mean na hindi namin, I didn't love him. Yun ang ano eh, parang ewan ko, if that's the worst storm, and then siguro that's the worst decision kung kasi hindi namin talaga na parang it's too late dahil masyadong malakas na yung good. Isa lang si Lorenzo sa 31 nasawi sa Ormoc City dahil sa bagyo. Namatayan din si Peter Paul Tan ng 13 taong gulang na anak na si Ryan, na daganan ng puno ng nyog. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, kumakalampa ang kanyang tiyan. Hindi pa rin kasi siya nakakatanggap ng relief goods. Masakit tanggapin. Nawalan tayo ng anak, nawalan pa ng bahay. Wala pang kitang pera para sa pabili ng mga pagkain. Sa kabila nito, ang ilan pilit binabalik sa normal ang kanilang kabuhayan tulad ng pagtitinda. Ngayon lang kami nagtitinda dahil mabenta ngayong kandila at palagay ng mga tao kasi walang kuryente dito, mga ilang buwan pa. Tumutubo lang kami kahit 2 piso para may pambili ng bigas, pagkain. Dahil hindi rin makapanood ng TV ang karamihan, mas marami raw ang bumibili ng dyaryo. Malakas talaga, pinakamalakas sa buong Ormoc ang dyaryo dito. Maris, itong kuha to sa loob ng command center, umulan kanina dahil walang bubong, pumasok ang tubig dito. Samantala, nandito na sa Ormoc City ang Kapuso Foundation para mamahagi ng tulong. Yan ang latest mula rito sa Ormoc City. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bam Alegre.